Sinabi ni Scalzi na hindi niya titimbangin ang kanyang buhay, ngunit mayroon siyang sasabihin. Sinabi niya na kapag ang pangunahing tauhan ay naging 16, dapat siyang kumatok sa pintuan ng dalatan. Naisip ng pangunahing tauhan na, sa totoo lang, hindi kawili-wili sa kanya ang Dalaatan University of Magic. Sinabi ni Lolo sa pangunahing tauhan na kung magtapos siya sa universidad sa pinakamataas na antas, magkakaroon siya ng pagkakataong makilala ang Archmage Rin, at sinagot niya na maraming puno ng fir na nababalutan ng nyebe sa paligid. Sinasabi ng pangunahing tauhan na hindi siya masyadong interesado dito. Siya sa isip ay nagsasabi sa kanyang lolo na itigil ang pangungutya sa patay. Ang bida at lolo ay nag-iiwan ng mga bakas ng paa sa nyebe. Sinabi ni lolo na ganoon din ang kanyang naramdaman, ngunit nag-iwan ng liham ang pangunahing tauhang babae ni Listo. Tinanong niya ang pangunahing tauhan kung hindi siya interesado sa nilalaman nito. Ibinuka ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Naalala niya ang imahe ni Lista na may espada sa likod. Iniisip niya kung nag-iwan ba talaga ito ng sulat para sa kanya. Sinabi ni Lolo na walang sino man sa kanyang edad ang nagising kay Bell na mausisa, at sa kanyang mga kakayahan, dapat niyang basahin ang sulat. Ang pangunahing tauhan, na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na sa sandaling iyon siya ay natigilan at nakikinig lamang ng walang pakialam. Dagdag pa niya, sa pagbabalik tanaw, masasabi niyang simula pa lang ito. Naaalala niya ang imahe ng isang babaeng maputi ang buhok at naisip na ito ay isang kwento tungkol sa isang paglalakbay sa landas ng mga dating kasama. Kasunod ng isang liham mula kay Lista, ang pangunahing tauhan ay naglalakad sa tabi ng kanyang lolo. Nakatayo malapit sa estate ang bida at ang kanyang pamilya. Sinabi ni Brian na humigit kumulang 6 na buwan na lang ang mga entrance exam ni Layton, at gagamitin niya ang pagkakataong ito upang tuklasin ang mundo at bisitahin ang iba't ibang lugar. Iniharap ni Kevin ang kanyang kamay, naisin ang tagumpay ng pangunahing tauhan, at hiniling din siyang bumalik na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong niya ang pangunahing tauhan kung plano niyang manatili sa mahiwagang lungsod pagkatapos ng mga pagsusulit. Ang pangunahing tauhan ay sumasagot ng oo, dahil ito ang lugar kung saan lahat ng kaalaman ay kinokolekta. Niyakap ni Sari ang ina na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha. Ang kilalang-kilalang mahirap na entrance exam ni Layton ay nagaganap sa katapusan ng taon, at ang mga makapasa dito ay magsisimula ng kanilang unang semestre sa Marso. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng Academy Building. Isang dahon ng orange na nahulog mula sa isang puno ang lumipad malapit sa bida. Tinanong ng ina ng pangunahing tauhan ang pangunahing tauhan kung sigurado siya dito at idinagdag na nag-aalala siya na mag-isa siya nang walang proteksyon. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa paligid. Sinabi ni Kevin na ang mga kasanayan ni Ryan ay kat-anji tangi, at walang panganib kung susundin niya ang alam na landas. Ang bida ay tumitingin sa asol na langit at iniisip ang tungkol sa kapayapaan. Iniisip niya kung, sa pagbabalik tanaw niya, matatawag ba niyang alaala ang pag-uusap na ito. Ang isang orange na dahon ay nahuhulog sa lupa. Ika-16 na araw ng paglalakbay. Naglalakad ang bida sa isang pulang tulay. Sa likod niya ay may malapit na kahoy na gusali. Nanghuhuli ng isda ang isang mangingisda na may hugis kono na sombrero. Sa katimugang bahagi ng Holy Empire Germ Region, 2 mangingisda na may hugis kono na sombrero ang naglalakad patungo sa bida. Naisip ng pangunahing tauhan na sa maliit na bayan ay maraming mga tavern. Tumingin siya sa mga mangingisda at inisip kung gaano ka-curious na lahat ng taong dumadaan ay nakasuot ng sombrerong kawayan. Ang isang lalaking may itim na buhok na nakasuot ng sombrerong kawayan ay nagtanong sa pangunahing tauhan kung nagtataka siya kung bakit lahat ay nagsusuot ng sombrerong kawayan at pagkatapos ay tinanong siya kung alam niya ang tungkol sa Rin Caravan.
Nagtatanong ang pangunahing tauhan kung anong uri ng caravan si Rin. Sinabi ng lalaking nakasombrero sa bida na mukhang matalino siya ngunit hindi gaanong alam. Idinagdag niya na matagal na ang nakalipas, ang kanilang unang pinuno ay nakatanggap ng tulong mula sa Archmage Rin. Tinanong ng bida si Rin kung ito nga, at ang lalaking may hawak na mug ay sumagot ng oo. Dagdag pa ng lalaki, nagsusuot sila ng sombrerong kawayan bilang tanda ng pasasalamat. Ang pangunahing karakter ay may maalalahanang hitsura. Tapos ay idinagdag na ito ay isang pangkat ng kalakalan na may napakagandang kasaysayan. Sa likod ng lalaki nakahiga ang isang tauhan. Ang pangunahing tauhan, na may maalalahang tingin, at nagtaka kung sino ang unang pinunong ito. Idinagdag niya na kung marinig niya ang kanyang pangalan, maaaring maalala niya ito. Ang isang lalaki ay umiinom mula sa isang tabo, at ang pangunahing tauhan ay nagtanong kung ano ang ginagawa ng mga iginagalang na mga ngalakal sa isang maliit na bayan. Sumagot ang lalaking nakasuot ng kawayan na may problema. Sa kalsadang patungo sa highway na naliliwanagan ng araw, makikita ang isang madilim na daanan sa gitna ng mga kawayan. Sinabi ng lalaki na may mga mabangis na halimaw na lumitaw doon, at 12-dosenang mga tao ang nawala. Sinabi niya na may hindi nasisiyahang ekspresyon na naghihintay sila sa mga puwersa ng Panginoon na dumating at lipulin sila. At pagkatapos ay idinagdag niya na nagtataka siya kung ano ang sasabihin ng mga kasosyo sa kalakalan. Ang pangunahing karakter ay nag-isip tungkol sa mga halimaw na may kalmadong hitsura. Ang mga nilalang na ang kakanyahan ay binaluktot ng kalaliman ay tinatawag na mga halimaw. Bamuka ang bibig ng isang halimaw na may 4 na pakpak na may 4 na mata, na tila langaw. Ang mga ito ay katulad ng mga hayop, ngunit may isang mas katawa-tawa hitsura at mapanganib na mahiwagang kakayahan. Nakangiti ang halimaw na maraming galame. Isang halimaw na may maraming paa na maraming mata at ilong sa itaas ang bumubukas ng bibig na may matatalas na ngipin. Kahit gaano karaming halimaw ang nawasak, hindi sila nawawala. Ang pangunahing tauhan ay kinuyam ang kanyang kamay sa isang kamao at nag-concentrate ng pulang enerhiya dito. Naisip niya na hanggat hindi ito isang top-level na monster, hindi ito dapat nasa panganib. Ang pangunahing tauhan ay umalis na may dalang bag sa kanyang balikat, at ang lalaking nakasombrero ay nagnanais ng isang magandang paglalakbay. Ang gasuklay na buwan ay tumataas sa itaas ng mga puno. Ang pangunahing tauhan ay naglalakad sa maraming puno ng kawayan. Akala niya ay naramdaman niyang binabantayan siya, ngunit hindi ito umatake. Ang mga mata ng pangunahing tauhan ay natatakpan ng anino ng kanyang buhok. Naisip niya na marahil ay naramdaman nito ang pagkakaiba ng mahiwagang kapangyarihan, tulad ng isang likas na hayop. Naglalakad ang bida sa landas. Naalala niya ang mga salita ng lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan at naisip niya na makakayanan niya ang mga halimaw sa ganitong antas. Inaasahan ng pangunahing tauhan. Iniwas niya ang kanyang mga pupil sa gilid at naisip na hindi ito ang kanyang pag-aalala. Naglalakad siya sa kadiliman at iniisip na ang koponan ng pagpuksa ng halimaw ang bahala dito. Dumaan si Rain malapit sa damuhan. Naalala niya ang isang tao na nagsabi na sila ay pupunta mula dito sa lupain. May ibang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng unang kausap. Ang pangunahing karakter ay bumulusok sa mga alaala at naaalala kung paano siya tumigil. Itinuro ni Lista ang isang tiyak na lugar sa mapa ng papel at sinabing pupunta sila sa Ilog Belize at Tatango sa Turwanup. Pagsang-ayon ni Pride sa babaeng maputi ang buhok. Sinabi ng babaeng maputi ang buhok na mayroong isang kamangha-manghang patlang ng mga bulaklak sa tabi ng ilog at pagkatapos ay tinanong ang pangunahing tauhan kung gusto niyang tumingin sa daan. Ang pagmamataas ay nagtatanong kung nasaan ang bulaklak, at ang pangunahing tauhan ay nagalit. Sigaw niya at tinanong ang mga babae kung ano ang ginagawa nila.
Hinawakan ng pangunahing tauhan ang mga tauhan sa kanyang kamay at sumigaw na ang dalawang pangkat ng mga mandirigman na tumawid sa kontinente bago sila ay nawasak habang nakikipaglaban sa harapan. Dagdag pa niya, dahil dito, natigil ang frontline, at halos hindi na sila kumapit, naghihintay ng tulong mula sa ibang mga bayani. Hawak ni Case ang ibon sa kanyang kamay ng may pagmamalaki, at tumingin si Lisa sa bida. Ang pangunahing tauhan ay sumisigaw at nagtatanong sa mga miyembro ng grupo kung naiintindihan nila ang kahalagahan ng sitwasyong ito. Sumagot si Lister na, "Siyempre, alam niya, dahil ang Legion of Red Dragons at ang Legion of Yellow Dragons ay patungo sa larangan ng digmaan, at lahat ng malalakas na mersenaryo ay tumatawid sa dagat para sa karangalan at kaluwalhatian." Naninigarilyo si Pride ng tubo habang nakapikit. Sigaw ng pangunahing tauhan, "Kaya naman kailangan din nilang magmadali." Sabi niya sa mahinahong boses, kaya naman niya ito sinasabi. Nakatingin si Kai sa ibon ng diretso ang mukha. Sinasabi ng pangunahing tauhan na nang umalis ang lahat ng malalakas, nagsimulang tumakbo ang mga halimaw sa buong kontinente na parang naghihintay sila sa sandaling ito, at pinakamabuti ay kabilang sila sa antas ng panganib C. At siguro naiisip ni B ang mga silhouette ng mga halimaw, ang una ay may malalaking kamay. Ang pangalawa ay may malalaking pakpak. Ang pangatlo ay may mga spike na lumalabas dito. At ang pang-apat ay parang salagubang. Dagdag pa ng bida, wala silang panahon para harapin ang mga ganoong bagay. Lumingon si Lista kay Rin. Bakas sa mukha ng bida ang galit. Sinabi ng babaeng may puting buhok sa pangunahing tauhan na maraming tao sa mundong ito ang lubhang nangangailangan ng tulong, kahit na tila isang maliit na bagay. Idinagdag niya na walang pagkakaiba sa paghingi ng tulong. Sinabi niya sa pangunahing tauhan na umaasa siyang magiging isang may sapat na gulang na makakatulong sa gayong mga tao. Tinakpan ng bida ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinabi na kahit na siya ay namatay 300 taon na ang nakakaraan, sila ay nakakainis pa rin. Tinitingnan ng pangunahing tauhan ang mga daliri sa kanyang kamay. Sinabi niya na kailangan niyang magpahinga dahil sa sobrang pagod at pagkatapos ay umupo sa isang bato at nagmaterialize ng isang magic square sa kanyang kamay. Gumagawa siya ng spell. May hawak siyang magic square sa kanyang kamay. Inilabas ng pinuno ang magic square at inutusan siyang hanapin ito. Binaon ng spell ang sarili sa lupa. Ang mouse ay tumalon sa ibabaw ng magic, na nag-iiwan ng mga bumps sa lupa sa itaas nito. Ang isang uwak ay nakaupo sa isang sanga, at isang spell ang gumagalaw sa ilalim ng lupa sa ilalim nito. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa isang bato. May ulap sa harapan niya. Ang mga magic particle ay tumaas sa hangin. Malakas na sumisigaw ang madilim na silhouette. Ang pangunahing tauhan ay nag-uutos ng isang spell upang dalhin siya dito. Isang bagay na parang uod ang sumambulat sa lupa. Dumapo ito sa lupa. Sinunggaban ng magic worm ang halimaw na maraming mata na may matatalas na ngipin. Malakas ang ungol ng halimaw. Ang pangunahing tauhan, na may masamang tingin, ay nagtanong sa halimaw kung talagang tinatawag niya itong banta. Kinuyam niya ang kanyang kamay sa isang kamao, at humihigpit ang hawak ng uod. Ipinaalam ng bida sa halimaw na nasira niya ang hindi mabilang na kanyang mga kamag-anak. Ibinuka ng halimaw ang bibig at sumigaw ng malakas. Sinabi sa kanya ng pangunahing tauhan na hahayaan niya siya kung nangako siyang hindi sasaktan ang mga tao. Malakas na sumigaw ang halimaw, at ang pangunahing tauhan ay nagkonsentra ng pulang enerhiya sa kanyang kamay at sinabi sa halimaw na bagaman hindi pa rin niya ito maintindihan, idinilat ng halimaw ang kanyang mga mata. Pinunit ng uod ang halimaw sa ilang piraso. Ang pangunahing tauhan ay umalis, iniwan ang halimaw. Sinabi na hindi ito nakatulong, at idinagdag na ito ay dahil lamang sa pagkabagot. Ang hangganan sa pagitan ng gitnang at timog na rehiyon ng imperyo. Ang lugar na ito ay tinawag na Badansyo Mountain Range.
Ang kalaban ay inaatake ng tatlong malalaking asol na uod na may mga paa. Nagmamadali sila patungo sa bida. Ang pangunahing tauhan, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip kung gaano kalakas ang tingin sa kanya ng isang hamak na hayop. May tumama sa mga halimaw gamit ang mga palaso. May pagtataka sa mukha ang bida. Ang pangunahing tauhan ay lumingon at nakitang may lumapag sa lupa. Sila ay dalawang mamamana. Ang isa ay may berdeng buhok na nakatali sa nakapusod. Salamat po sa panonood.